Sa nakaraang video, natapos na ng mga dwarves ang trabaho sa Fahilia. At dahil doon, nagsimula na nga ang pagbebenta ng prinsipe ng high-quality paper nila na tinangkilik naman ng mga tao. Nalaman naman nating dahil dito, apektado naman ang Reyna dahil ang pamilya niya pala ang nag-i-import at nagbebenta ng papel sa buong kaharian. Dahil dito, galit na galit siya dahil marami sa kanilang mga buyers ay umatras na. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong walang sawang sumusuporta. Maraming salamat sa panood. Balik sa kwento, tila may pinuntahan ang bida ng 10 oras ng gabi. Ito pala ay sa slave market muli. Winelcome siya ng manager doon na sinabing hindi niya daw inasahan ang pagdating nito. Well, 1 taon at mahigit na pala ang nakalipas mula nang magkita sila doon. At as usual, naroon daw siya dahil kailangan niya ulit ng mga slaves. Tinanong naman nito kung ano ba ang gusto niya. Matatalino na walang issue sa pagkakakilanlan. Gaya daw ba ng dati? Napaisip naman ito at sumagot. Ang kailangan niya daw ay mga taong may great stamina na kakayanin ang malamig na paahon. Yun daw ang gusto niya dahil this time, kailangan niya talaga ng totoong slaves. Napatanong tuloy ang manager kung ano ang balak niyang gawin sa mga ito. At iyon pala ay para gawing sundalo. Nang ma-establish daw kasi ang kanilang merchant company after Mariper ang daan, nagkaroon na ng shortage sa mga ordinaryong sundalo para mag-guard. Sinabi ng bida na kailangan niya sila upang maprotektahan ang kanilang teritoryo. Ang titulo niya daw kasi na Lord ng Fahilia ay parang kapareha na din ng sa Count. Bilang resulta, pwede niya raw paramihin ng hanggang 50,000 ang kanilang mga sundalo. Pero napaisip siya kung masyado daw ba itong marami. Tinanong siya, ilan daw ba ang kailangan niya ngayon? At muli, sumenyas ito ng 5 at kinumpirma nitong 500 na katao daw ba? At sinabi niyang hindi. Ang gusto niya daw ay 5,000 tao. Nakakagulat naman ito para sa manager. Hindi niya ito inasahan pero tuwang-tuwa siya dahil syempre marami na naman siyang kita at tila hindi nito maitago ang kanyang excitement. Kachang. Si Ian na daw ang bahala doon at sumagot itong oo. Huwag daw siyang mag-alala dahil siya na ang gagawa ng paraan. Muli, nalaman nga nating, iba talaga ang nagagawa ng maraming pera. Sumunod na araw, natuwa naman ang prinsipe sa espadang ipinagawa niya sa mga dwarves. Nakakatuwa daw na kahit simpleng espada lang ang ipinagawa niya ay mataas daw talaga ang kalidad ng mga gawa nila. Trinay na ng bida ang mga slaves na binili nito kay Ian at hiningi niya raw ang tulong ng mga dwarves para gumawa ng mga sandata at equipment para sa kanila. Pero hindi niya inasahang, kakayanin nilang makagawa ng ganon kadami sa maigsing panahon. Nung unang salted daw ng mga slaves doon, tila na-devastate sila. Pero dahil naging maayos daw ang pagtrato niya sa kanila, sumunod naman sila sa kanya at nag-train with enthusiasm. At ang resulta, isang matikas at malalakas na hukbo na sumampang magiging loyal sa prinsipe hanggang nabubuhay sila. Natuwa naman ang bida dahil halatang maasahan daw ang mga ito. Sa tingin niya, enough na daw ang dami nila para maprotektahan ang village at ang daan. At ngayong natapos niya na ang lahat ng kanyang trabaho, siguro oras na para magpahinga. Pero sa gitna ng dilim, tila may mga kaaway na dumating at hinahanap nila ang paper factory. Ni-reveal na ang goal daw nila ay ang sirain at i-take over ang factory ng papel na specialty ng Fahilia. Kapag nagtagumpay daw sila, siguradong malaki ang magiging apekto nito sa ekonomiya ng lugar. Sa isip ng isa sa kanila, tila ang nag-hire sa kanila ay merong galit sa lord ng lugar na iyon. Pero wala raw siyang paki doon, dahil trabaho lamang ito. Kapag nagtagumpay kasi sila, magkakaroon daw siya ng maraming pera. Enough para mabuhay hanggang sa pagtanda niya. Nagmasid sila sa lugar at nakitang may 2 gwardiya sa may gate. Inutos nitong unahin ang 2 iyon kaya naman, nang hindi inaasahan ng mga guards, nalikuran sila ng mga ito. Binawian nila ng buhay ang mga guard doon kaya naman nakapasok sila agad para patumbahin din ang iba pang nasa loob at sirain ang mga makina. Pero laking gulat nito nang makitang walang tao doon pagpasok nila. Isang sundalo ang naglabas ng tool na nagpo-produce ng nakakasilaw na ilaw. Hindi ito inasahan ng spy at inisip kung magic tool daw ba ang gamit nito. At ayun na nga, nahuli na sila pati ang iba pa niyang mga kasama. At ang utos, kung sila daw ay manlaban, pwede nila itong tapusin. Sinubukang tumakas ng leader nila pero na-corner nila ito. Hindi niya inasahan na tila na-ambush sila doon. Base kasi sa kanilang investigasyon, 200 lang ang mga sundalo doon.
Ang hindi nila alam, pinarami na ito ng bida mula sa mga binili niya sa slave market. Ang antok na si Prince Errol ay sinamahan ng kanyang mga escort knight para tignan ano ang nangyari. Tinanong niya kung nandoon daw ba sila para atakihin ang factory. Inasahan niya na daw iyon. Sumurrender naman ang kaaway na sinabing sinunod lang daw nila ang utos na ibinigay sa kanila. Pero sagot ng prinsipe na, ano naman? Hindi ibig sabihin nun ay inosente na sila. Alam ba daw nito na ang trespassing sa teritoryo ng isang lord ng walang permiso at pati na ang pagsubok na sirain ang mga ari-arian nito ay may karampatang mabigat na parusa. Pina-interrogate niya naman ang mga ito pero wag daw papaslangin at siguraduhing walang makakatakas. Na-excite naman ang dalawa sa task na iyon. Nagmakaawa ang lalaki na sinabing wala daw talaga siyang alam. Umalis naman na ang bida na tila babalik na sa kwarto para magpahinga. Naisip nitong, pwede naman niyang hayaan na lang sana sila pero may mga bagay sa Fahilian na hindi niya itutolerate. Kapag dating sa kanyang pamilya, kaibigan at mga pag-aari, hindi niya raw basta-basta hahayaan lang ang mga taong susubukang kunin o sirain ang kanya. Kung kailangan niyang i-handle ito, kailangan daw ay masigurado niya mabuti ito. Iyon daw ang natutunan niya after magkaroon ng 100 lives. Ano kaya ang mangyayari sa mga spy na ito na siguradong ipinadala ng Reyna? Anyway, rip sa mga napaslang na guards pero good thing naging matalino ang desisyon ng prinsipe na paramihin ang kanilang mga sundalo. Muli, bilang suporta sa ating channel at para tuloy-tuloy ang ating uploads, siguraduhing mag-like, comment, share at subscribe. Pindutin mo na din ang bell button below para updated ka sa next upload namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.